Magandang araw na naman mga ka-anime. Pag-uusapan na naman natin itong chapter 63. Sa chapter na ito ay naglaban na si Boruto at Code habang kinikilig naman si Ida sa kanyang mga nakikita. At bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, make sure na nakasubscribe ka na at pindutin ang notification bell para laging update sa mga bago kong video. Kaya ipasok muna natin ang ating intro. Nang makarating na si Boruto sa kinaroroonan nila Kawaki at Code, ay nagsalita naman si Ida kay Code na sinisi niya itong si Code dahil nasundan daw ito ni Boruto si Kawaki. Dahil naging pabaya at hindi raw nakinig si Code kay Ida, kung kaya ay hindi siya nakapagbigay ng babala daw kay Code. Ngunit sumagot naman si Code na binura daw ni Kawaki ang kanyang chakra at paano raw ito nasundan ni Boruto. Ngunit sumagot naman si Ida na dahil isang Otsutsuki daw ito si Boruto at dahil rin daw ito sa karma. At may isang espesyal na banding daw ang mga ito kung kaya nasundan daw ni Boruto si Kawaki at nagsisilos daw si Ida. At nang matapos mag-usap nila Ida at Code ay nagsalita naman si Boruto kay Kawaki na sinasabi ba daw nito na ginamit daw niya ang kanyang sarili upang maging isang pain at para lumabas daw itong si Code. Ngunit sumagot naman si Kawaki na umalis na raw itong si Boruto dahil papatayin lang daw siya ni Code. Ngunit sumagot naman si Boruto na paano daw kung hindi siya sumunod kay Kawaki. Sabay naman sabi ni Kawaki ng kainis. Pagkatapos mag-usap nila Kawaki at Boruto ay kinausap naman ni Kawaki si Code na wag daw niyang pansinin si Boruto at niyaya naman ni Kawaki si Code na umalis na raw sila roon. Sabay naman ang pagkatulala ni Boruto kung ano ba ang pinagsasabi ni Kawaki. At muling nagsalita si Kawaki kay Boruto na umalis na raw ito at wag na daw siyang pakialaman sa kanyang gusto. At nang marinig naman ito ni Boruto ay sumigaw ito kay Kawaki na si Naruto at ang iba pa daw ay sumusubaybay sa kanyang chakra upang matunton at matulungan daw sila. Ngunit sumagot naman muli si Kawaki na iyon daw ang pilit niyang iniiwasan at hindi daw ito naiintindihan ni Boruto. Na hindi daw niyang hahayaang mamatay ang Lord Seven na kahit pa sariling buhay pa daw niya ang kapalit nito. Sabay naman ang pagkatulala ni Boruto. Habang nag-uusap sila Boruto at Kawaki ay kinausap naman ni Ida si Code na ang iba pang naghahanap kay Kawaki ay patuloy pa rin sa paghanap sa loob daw ng Konoha. Ngunit sa ngayon ay si Boruto pa lang daw muna ang nauna, kung kaya kailangan na raw ni Code umalis kasama si Kawaki bago pa raw dumating ang iba pang naghahanap daw sa mga ito. Pagkatapos naman magsalita ni Ida kay Code ay nagsalita naman si Code sa kay Kawaki na ang lakas daw ng loob ni Kawaki na sabihin ang ganung bagay at sa tingin ba daw nito ay magagawa ba daw nitong protektahan ang Hokage. At sumagot naman sa kanya si Kawaki na may isang tao daw 'di ba ang gusto siyang makita. Kung kaya kung sino man daw ito ay nais niya raw itong makausap dahil walang mapapala daw si Kawaki kay Code. At nang marinig naman ito ni Ida ay kinilig ito at nagsalita. Ano? Hindi maaari. Nais ni Kawaki na makita ako? Umay gulay. Ang wika naman ni Ida sa kanyang sarili habang narinig niya ang sinasabi ni Kawaki. Pagkatapos magsalita ni Ida sa kanyang sarili ay muling nagsalita si Kawaki na sinasabi ba daw ni Code na hindi daw siya kasama sa listahan ng paghihiganti nito dahil may isang tao pa daw ang gusto siyang makita at alam daw iyon ni Code. Pagkatapos naman magsalita ni Kawaki kay Code ay nagsalita naman si Boruto na bakit sila Kawaki at Code lang daw ang nag-uusap at parang wala daw siya doon sa lugar na iyon. Ngunit sumagot sa kanya si Kawaki na wag daw makialam si Boruto at wag daw ito manggulo sa pinag-uusapan daw nila ni Code. Ngunit sumagot naman si Boruto na ang ginagawa daw ni Kawaki ay hindi daw magugustuhan ni Naruto. Ngunit sumagot naman muli si Kawaki kay Boruto na si Boruto daw ang hindi nakakaintindi na ang kanyang ginagawa ay para daw kay Lord Seven at hindi daw ito mahalaga kung anuman ang iisipin daw ni Naruto sa kanya. Sabay suntok ni Boruto sa mukha ni Kawaki at natumba at nagsalita. Sige, gawin mo kung anong gusto mo at naintindihan ko kung gaano mo gustong protektahan si Papa.
Pero sa mga oras na ito ay kailangan kitang protektahan. Tama ba ako, bro? Ang wika ni Boruto kay Kawaki. Pagkatapos naman magsalita ni Boruto kay Kawaki at nang marinig naman ito ni Ida, ay nagulat ito at nakapagsalita na anghat daw nila Boruto at Kawaki. Habang patuloy pa rin ang kilig ni Ida sa kanyang napapakinggan, samantala habang nagsasalita si Boruto ay nagsalita naman si Kud. Nang Momoshiki Otsutsuki Bisil, Boruto Uzumaki, sabay nagpakilala ito kay Boruto na siya daw ang worshipper ng Otsutsuki at tagapagmana ng dakilang kaloob. At sumagot naman si Boruto na tagapagmana, sino at ano? Ngunit pasensya ka na, hindi ako interesado sa'yo, ang wika ni Boruto kay Kud. At sumagot naman si Kud na sa totoo lang daw ay nirerespeto niya si Boruto dahil isa daw itong Otsutsuki. At ang Otsutsuki daw ay ang kanyang pinaniniwalaan at ito daw ay katumbas ng isang Diyos at masakit daw para sa kanya na ipakain lang daw si Boruto sa Tintils upang makapagpatubo ng Divine Tree. At masyadong malupit daw na gawain para sa isang debotong tagasunod na katulad daw niya. Ngunit sumagot naman muli si Boruto na yan ba daw ang pinupunto ni Kud. Ngunit salamat na lang daw at bakit hindi daw nito tawagin ng isang oras ang sinasabi ni Kud at umuwi. At hindi daw niya karaniwang gustong gumawa ng mga pagpapalagay tungkol daw sa isang tao sa unang pagkikita pa lang. Ngunit naisip daw niya na mas safety kung sasabihin niya na isang psycho si Kawaki at hindi ito nakikinig sa anumang sasabihin daw niya at ang tanging paraan ay sipain na lang daw sa likuran si Kawaki. Samantala, sa kabilang dako naman ay patuloy pa rin ang paghahanap nila Ino sa kay Kawaki gamit ang monitoring sa buong nayon. At nagtanong naman si Naruto sa kay Ino kung nahanap na ba daw niya si Kawaki. Ngunit sumagot naman si Ino na hindi pa rin daw nila nahanap si Kawaki at nakaabot na rin daw sila sa kabilang nayon at walang sinyalis na makikita si Kawaki. Ngunit sumagot naman si Naruto na maaari ba daw nitong palawakin pa ng kaunti ang perimeter ng kanyang paghahanap kay Kawaki. Ngunit sumagot naman muli si Ino na kung talagang binura daw ni Kawaki ang kanyang chakra ay hindi daw niya akalain na hahanapin daw nila si Kawaki ng ganoon. Ang wika naman ni Ino kay Naruto. Pagkatapos naman magsalita ni Ino kay Naruto ay naalala naman ni Naruto ang sinabi ni Boruto sa kanya na umalis daw si Kawaki at binura nito ang kanyang chakra at parang nasa labas na daw ito ng village. Ang wika ni Boruto sa naalala ni Naruto sa sinabi nito sa kanya. Habang iniisip niya ang sinasabi ni Boruto ay nagulat ito nang maisip niya si Boruto ay wala na sa kanilang bahay at mabilis na tinanong si Nisi na sensor unit na nagbabantay sa kanilang bahay na kung nasaan na ba daw si Boruto at kailangan daw niya ito. Ngunit sumagot naman si Nisi na hindi daw niya ito napansin at parang wala na daw ito sa kanilang bahay. Sa kabilang dako naman ay umatake na si Boruto kay Kud at mabilis na sinipa niya si Kud, ngunit nasangga lang ito ni Kud sabay gamit naman ni Boruto ng kanyang Rasengan. Ngunit mabilis na nakapag-teleport si Kud gamit ang kanyang mga claw marks at nagsalita naman si Boruto sa kanyang sarili. Ito ba ang kanyang abilidad na kaya mag-teleport o mag-travel sa kanyang mga claw marks? Habang nagsasalita si Boruto ay mabilis namang umatake sa kanya si Kud, sabay naman sigaw ni Kawaki kay Boruto na sa kanyang likuran raw. Nang paatake na si Kud sa likuran ni Boruto ay mabilis niya itong hinampas ng kanyang matutulis na kamay at nasapul at tumilapon ito. Ngunit nakahagis si Boruto ng kanyang shuriken patungo kay Kud. Habang nakatayo naman si Kud ay hindi na namalayan ang shuriken na hinagis ni Boruto ay isa palang kagibunsin lamang. At itinira ito ni Boruto kay Kud sabay gamit niya ng kanyang Raiton Lightning Style Thunderbolt. Ngunit mabilis namang nakapag-teleport si Kud sa isang puno, sabay naman ang pagkagulat ni Boruto. Nakita kong nakahanda ang shuriken mo bilang nagpapalit anyo na kagibunsin, ngunit hindi na ito masama. At masayang laban ito para sa isang ninja, pero kahit paano ay isa ka pa ring mahinang nilalang na gumagamit ng karma, ang wika ni Kud kay Boruto. Sabay naman ang pagkagulat ni Boruto at nagsalita, ang puting karma. Pagkatapos naman magsalita ni Boruto ay mabilis namang umatake si Kud sa kanya at nakahanda naman si Boruto ng kanyang suntok. Ngunit naunahan siya ni Kud ng isang siko sa muka at bumagsak si Boruto. Habang nakahiga si Boruto ay nagsalita naman si Kawaki na ang bilis daw ni Kud at malakas pa. At habang nakaupo si Boruto ay muling sumugod si Kud sa kanya at mabilis rin na hinagisan ni Boruto ng kanyang shuriken si Kud. Ngunit mabilis naman siyang sinipa ni Kud at tumilapon. Sabay naman nagsalita si Kawaki na walang laban daw ito si Boruto kay Kud.
habang nakatayo ito at nanonood sa nangyayari at hindi raw siya nasurprisa dahil inasahan na daw niya ito. Habang tumatayo naman si Boruto mula nang tumilapon ay lumapit naman sa kanya si Kud at nagsalita na alam ba daw nito kung bakit lumakas daw si Boruto ng husto. Dahil kung ma-activate daw sana nito ang kanyang karma ay magbibigay daw ito ng mataas na kapangyarihan at mabilis mula sa pinabuting kadahilanan. Ngunit hindi daw yun magre-resulta sa ganong exponential jump sa lakas na labanan at ang tunay na rason daw ay nasa ibang lugar kung saan ang tunay na diwa ng karma. Pagkatapos naman magsalita ni Kud ay nagsalita naman si Kawaki sa kanyang sarili na ang karma daw ay nasa karanasan ng isang labanan ng isang Otsutsuki at naipon daw ito sa paglipas ng milenyal. At nababalot daw ito sa sariling isip at katawan kaya lumakas daw si Boruto at sa madaling salita ay agad daw itong naging isang batikang mandirigma. Sabay naman sipa ulit ni Kud sa kay Boruto at muling tumilapon. Sabay naman pagkagulat ni Kawaki at muling namang nagsalita si Kud. Ngayon, ipakita mo sa akin. Alam kong meron ka pang higit pa riyang lakas. Sabay naman inapakan ni Kud ang ulo ni Boruto at nagsalita ulit. Ipakita mo sa akin ang tunay na kapangyarihan ni Momoshiki Otsutsuki. Sabay naman sigaw ni Kawaki kay Kud. Ngunit habang inapakan ito ni Kud ang ulo ni Boruto ay nawala ito at isang kagibunsin lang ang kanyang inapakan at dito ay naglabas ng napakalakas na chakra si Boruto at nag-activate ang kanyang karma at jugan. Ngunit wala itong sungay. At dito natapos na naman ang chapter 63. Sana ay inyong nagustuhan. Bago ang lahat, shoutout muna sa kanila. At bago nyo skip ang aking video, huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell, i-like and share. Kaya, peace!